Mahilig ka bang mag-journal pero minsan nalilito ka kung paano ayusin ang layouts, trackers at categories mo? In this video, I'll show you how I make my own dot stickers using Cricut para mas organized, aesthetic at enjoyable ang journaling mo. Let's make it with me. Make it with Alec. Let's start. Before everything else, i-check muna natin kung ano yung units na ginamit natin. Dito sa my profile ko, click settings. And dito sa canvas ay dapat naka-metric siya. Then click done. Dito ako sa canvas, meron na akong pinrepare na guide. Kailangan mo lang gumawa ng rectangle na 6.75 inches by 9.25 inches or kung saan centimeter naman yun, 17.15 centimeter by 23.5 centimeters. Next is, gagawa tayo ng rectangle. Let's go to shapes and i-select natin tong square. And magkakaroon na ng square dito sa canvas. I-minimize ko tong sidebar. And i-resize lang natin to sa 7.5 centimeters and 16 centimeters yung height. I-turn off natin tong lock proportions and input natin yung measurements. That's 7.5 and 16 centimeters. And i-drag lang natin dito sa guide dito. And i-change natin ng color ng blue or anything kung anong gusto nyong kulay. Pero i-change ko lang siya para mas madaling makita yung ginagawa natin. I-select ko to and pwede na tayong mag-start na gumawa ng mismong dot stickers. Gawa lang tayo ng circle. I-change natin sa 0.8 centimeters. And dapat nakalock yung proportions niya para perfect yung circle. And gagawa tayo ng grid na 8 circles horizontally and 15 circles vertically. I-duplicate ko to ng 14 times para magkaroon tayo ng 14 na circles. Next, i-drag ko itong circle na to papasok dito sa rectangle na ginawa natin. Maglalagay lang ako ng space between sa edges ng circle and dito sa may edges ng rectangle. And itong pinakadulo din, i-drag ko din siya dito naman sa bottom. And kung napapansin nyo, meron siyang lumalabas na magenta na lines. Ibig sabihin nito, nag-a-align yung position ng object na sinelect mo doon sa reference na object, which is yung circle dito sa taas. Pag naka-align na yan, pwede nating i-move ng konti pataas and release mo na yung mouse. Ang magiging reference natin yan ng distribution ng circles, itong nasa taas and itong nasa baba. And i-select natin silang lahat. And i-align lang natin sila center horizontally. And dahil yung reference natin itong circle na to and circle na yon, i-distribute natin lahat ng circles sa pagitan ng dalawa. Pwede kong i-move tong isang circle na to and ito. And i-move ko lang siya sa gitna. And i-select ko silang lahat. I-highlight ko lang dito sa layers panel. Select ko tong square and itong guide. And balik tayo dito sa more tools. Distribute natin vertically. And dahil nag-move tayo ng mga elements kanina, possible na hindi na sila naka-align sa center. I-center ko ulit sila horizontally. And then na tayo dun sa vertical na circles. Pwede nating i-group to and move natin to the left. And gawa din tayo ng copies nito 7 times para maging 8 sila. 1, 2. Kung meron na tayong 8 copies niyan, select natin lahat. And align natin ulit vertically. Select natin to dahil ito yung pinakamalapit doon sa edge ng rectangle na ginawa natin. Move lang natin to the left para may margins dito sa gilid. And i-move din natin to the right. Reference naman natin for distribution ng vertical elements ay ito and ito. Ipasok natin ito sa loob ng rectangle. And i-select ulit natin lahat yan except itong rectangle na to and yung guide. I-align natin ulit sila center vertically. Then, distribute naman natin horizontally para maging even yung spaces between sa columns ng circles. Ang tingin ko, masyadong dikit-dikit tong mga circles. So, i-move ko ulit ito ng konti to the left and to the right naman tong isa.
And i-distribute natin ulit yung mga columns natin. Okay, that's it. Ready na yung dot circles natin. Pero, meron pa tayong susunod na gagawin. Ito yung magiging print natin. So, kung gusto mo ng, halimbawa itong purple na to, select natin yan. And dito sa may combine, dito sa layers panel, i-unite ko siya. Or pwede ring weld. Ang difference ng unite and weld, yung result niya ay the same. Ang pagkakaiba lang ay permanent yung weld. Halimbawa, kung i-duplicate ko to, so ito siya, move lang natin. Gagawin ko siyang, i-undo ko muna yung pagkaka-unite niya. And selected silang lahat. Babalik ako sa combine and click weld. Ayan. So, kung i-inspect mo sila physically, the same lang din naman yung magiging result niya, including yung cut. Ang difference lang ay ito, pag unite, nakikita mo pa rin yung mga individual elements dyan. I-delete ko tong weld result. Dito tayo sa unite. And ito-duplicate ko to. Ang gagawin ko naman dito ay gagawin ko siya ng inset. Dito sa may edit, click natin tong offset and maglagay tayo ng negative. And gawin lang natin 0.03. Dapat yung corners mo ay rounded and click apply. So nagkaroon ka ng offset na layer dyan. Ito yung magiging basic cut natin. And i-delete ko na tong unite na to. Click delete or sa keyboard yung delete button. And bakit ko ginawa ito na gumawa ako ng separate layer for cut? Main reason ko dyan kasi ay masyadong maliit yung elements natin. Ang pinag-usapan natin ay millimeters lang. Kung mali yung pagkakalapat natin ng stickers doon sa mat, hindi nagigit na kasi yung cut niya doon sa circles. Yun yung possibility. Kahit na nag-turn on ka na ng bleed, masyadong maliit kasi yung dinadagdag ng Cricut na bleed around doon sa circle na ikakat mo. So, most likely, yung cut mo mag-offset siya or parang ganito. Hindi siya magiging accurate. Instead na nasa loob yung cut mo, may mga times na hindi siya gumigit na tulad ng ganyan or magkakaroon ka ng white na elements doon sa paligid ng circle or kung hindi siya white, itong kulay nitong nasa background. So, precaution lang din yun para hindi tayo makapagsayang ng materials. Okay, let's move on. Itong offset and yung night, isi-select ko and i-align ko sila center. And itong square, i-duplicate ko to ng 2 times and isi-center ko din sila. And Control G. And i-group ko din to para ma-move natin ng sabay. And i-center lang natin horizontally doon sa may dalawang rectangle. Yung pwede ka maglagay ng label dito sa baba. Maglagay lang ako ng dots, stickers. And change natin yung font dito. Select natin yan. Pwede ka mag-select dito sa fonts ng Cricut. Kung wala kang subscription sa Cricut Access, dapat bilhin mo itong mga fonts na tong may icon nitong letter A na green. 249 pesos yung isang font na to. Ibilin mo siya individually kung wala kang Cricut Access. Pero kung active yung subscription mo sa Cricut Access, free lahat to. Pwede mo silang magamit. Pero dito ako pupunta sa system. Ito yung mga fonts na naka-install na sa computer ko. And magsiselect lang ako ng gusto kong font. Okay na ako dito. And i-resize ko lang siya para kumasya siya doon. And i-zoom natin para ma-zoom to. Pwede mong i-click yung control sa keyboard and i-scroll up mo lang sa mouse. Or pwede mo rin i-press to. Palitin lang natin ng konti. And pwede ka rin mag-change ng color ng font. Dito sa may operations, may square na itim dito. I-click mo lang yun. And pwede kang mag-change ng colors. And dito sa may advance, yan, pwede kang pumili dito. Okay.
almost ready na tayo. I-select ko lang tong text. And itong group na to, itong dalawang rectangle na ginawa ko kanina, i-ungroup ko ulit yan. I-select ko itong ibabaw na rectangle and itong text. I-click ko itong flatten para maging isang object lang siya and ma-convert to print then cut. So kung gusto mong palitan yung kulay nitong background, pwede pa rin. I-unflatten mo lang siya. Select mo ulit yung rectangle and pili tayo ng lighter na kulay. And then, itong circles natin, rename lang natin para hindi tayo na ito. I-drag natin pataas para malipat siya sa ibabaw. Pwede mo ring i-click yung group. Pwede mo ring i-right click yung group and bring to front para mapunta siya dito sa pinakaibabaw. I-ungroup ko ulit to dahil tong circles natin i-combine natin dito sa backing niya. I-select ko tong unite yung mga circles natin na purple, itong text and itong rectangle. Click flatten. So ito na yung ipiprint natin. Kikita nyo, ayan. So, isang object na siya, isang layer na siya. Print lang to and meron siyang rectangle sa paligid. And as you can see, nung nag-flatten siya, nag-move lang ng konti yung object. Pwede natin i-center to horizontally and manually natin i-center vertical. And i-group natin yan. Magduduplicate tayo nito. Kagawa ko ng dalawang additional copies natin siya dito sa malaking rectangle natin na guide. And then, i-distribute natin horizontally. For natin i-send to mate, i-inspect muna natin. So, yung pinaka-left natin, i-rename ko ng 1, yung gitna 2, and yung dulo ay 3. Inspect natin yung isa. Meron tayong offset. Ito yung mismong cut natin ng circles. Meron tayong flatten. Ito yung print natin na may kulay ng circles and kulay ng backing plus yung label. And meron ka ring square dito na ang settings niya ay basic cut. Regardless kahit anong kulay niyan, magka-cut pa rin yan. I-select natin lahat. Then, click attach natin. Save natin to. Then, click make. Then, click continue. Then, send to printer para mag-connect sa printer. And meron lang lalabas na information dito na magkakaroon ng sensor marks yung print mo. Then, click next. Most of the time, tina-turn on ko yung print and use system dialog. Pero this time, ita-turn off ko yung print and automatic na mag-connect yung PC mo sa default printer. Then, click print. Then, i-change ko lang dito yung preferences based on the material na gagamitin. So, gagamit ako ng Epson matte na paper type, then standard lang yung quality. Then, turn off ko yung bidirectional printing para mas maganda yung quality ng print. Then, click print. Pagkatapos mag-print, i-check mo lang yung quality ng print mo kung maganda. Kung hindi ka satisfied, pwede mong ulitin. Then, i-change mo na lang yung preferences ng printer. So, for now, okay naman na ito. I-click ko na yung done sa design space. And, magsiselect na ako ng material. Dito ako sa may washi sheet para sa sticker paper. Then, default lang yung pressure settings niya at ilalagay ko na rin sa matte yung material. And dapat, nakalagay siya doon sa pinaka-corner ng grid lines ng matte. Then, para siguradong madikit yung print mo sa matte, pwede kang gumamit ng braille. And then, pwede na natin ilagay sa machine.
i-press mo lang yung load button pag nagbe-blink na. Then, pag na-touch na ng roller yung mat mo, hindi na yan mahihila. Then, magbe-blink na yan. Click. Look up. Then, mag-start na mag-cut na siya. Then, mag-start na magbasa ng registration marks yung machine. When successful na yung reading ng registration marks, mag-start na mag-cut yung machine. Medyo magtitake lang ng time ito kasi marami siyang ipapat. Pag natapos ng mag-cut ang machine, pwede mo nang i-press ang unload and tanggalin ang sticker sa may mat. And that's it! Ang sarap sa feeling makita yung TBR list kong unti-unting napupuno ng colorful dots. If you enjoy this little journaling moment and want more Cricut and sticker projects, don't forget to like, subscribe, and hang out with me again next time. See you!